Mayong gabi no sa tanan. Good evening po sa tanan ng mga suki naton no nga naga-tan-aw sa aton every time yara ta live streaming. Pasalamat man ko no sa mga presensya no. Kagina lang no sang aga sa aton nga live streaming no sa Facebook kagina sang aga. Kan subong man, we are now officially live no sa Facebook sa sining no nga adlaw sang Martes 26 sang Abril 2022 kag buwas Miyerkules mi arata nga practice no ang tanan ng mga men kag no sa 28 dito naman kita sa Camp 7's View. So ginapangabay ta gid no tanan nga mga mens nga mag-attend gid kay sa pila ka tuig no, duha ka tuig daw medyo karon lang naman no, first time ata no. Nga nagkaroon naman ng men's rally. So pasalamat ta sa tanan ng mga amigo tada no, diri sa Picoyan no, sa lalo na sa Poblasyon 3, Poblasyon 2, Poblasyon 1 no, sa tanan-tanan yung mga taga-poblasyon kag sa bilugman nga kabaranggayan no sang sining munisipalidad no nga sang Picoyan. So kumusta ka mo tanan kag sa tanan man no. Sa tanan yung mga naga-tan-aw sa aton sa Kuwait sa may sa Baskintin nga parte no sang kalibutan no. Mega tan-aw sa ato no. So no, mayong aga dra no, kung aga man dra, kung udto man dra subong. So karon diri sa Pilipinas ay alas 7 no, alas 7:15 na sa gabi. So this evening, so padayon naton tong God's Plans Revealed. Kagabi it is about the death, burial no, and resurrection. So dito pa lang ta sa may death. So we will tackle this evening atong gid nga hisgutan ang burial no and resurrection kung di ta mag-abot no, para kay paspasan ta ni no, para matapos ta gid ni sa isa ka tuig. Siguro basi makaabot ni sa katuig no, o kung hindi man no kay medyo damo. So salamat na no sa sining material at least no nakita naton no ang pinaka-pundasyon kag ang pinaka kung ano ba ang truth sa sining kalibutan. So if we continue no pag gina-continue nga ang lesson nga ini mas lalo nga naga-deeper no nga nagadalom ang aton nga no ang aton pag-intindi no about this scripture about this Bible no ang mga nasulat sa sining nga Biblia. So it is not only the ministry about miracle no, about the teaching, healing sa aton Ginoong Hesus-Kristo, pero ginabuhat ito para magpatigyan ng mga tao. So hindi man ang tanan nga na healing ara lang gyapon na sa subong no. So siyempre ara ta sa unod. So ang iban gikuha naman sa Ginoo. No? Pero ang mas mayo ang ina-offer niya gid ang eternal life, ang kaligtasan, in saving no ourselves sa kasalanan. Kay kung wala ang Ginoo, kung hindi yan ibuhaton, hindi ta malakat no, not in our own no strength or sa aton pamaraan no, hindi kita maluwas maliban lang kung no magpalapit ta sa iya kag mangayo pa sa ilo kag magpabautismo sa iya pangalan kat no ang ginasiling niya gid nga we should hindi lang na sa prerequisite pero kinahanglan gid ya nga gid sila gani necessity no kinahanglan gid no isa ka importante gid nga butang kung sa diin maka-receive bita sang Holy Spirit no kay dira niya maiathag no kag maipakita sa aton kung ano gibala ang sulod no ang scripture sa Biblia. So
as we go on for this topic, so we pray for the Holy Spirit nga siya gid magatag sa aton sang mag-guide sa aton nga ginabasa kay nagadalom sini ko gani naga-deeper no nga naga-deeper ang aton nga pag-intindi no sang about the scripture. So para hindi kita matalang. So pray muna tayo, no? So, Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory sa siningation, Ginoo, pangayo gid ako sa imo sang anointing nga ang imo balaan nga espiritu amo ang makipag hambal sa imo mga katawan subong gabi kag hatagi gid through the power of the Holy Spirit sang imo nga heavenly wisdom, knowledge and understanding habang ginagamit mo ang ining bakba, no? Ang ining tingog sa pagsamyaw sa imo mga pulong kag also anoint ang mga dulunggan sa mga nagapamati karon nga ikaw gid maga-bless kay ikaw gid Lord magatandog sang ilang tagipusoon kag ikaw gid magabukas sang ilang una pinahagi sa anointing sang imo balaan nga espiritu kag ikaw man Lord magamit sang ilang mga tagbo sang ilang mga kauangan no dira sa ilang tagipusoon na kung sa diin makita ni nila ang matuod nga kalipay no sa sining nga kinabuhi. So salamat Ginoo kag ikaw gid ang imo presensya gina-acknowledge gid namon liwat no sa pangalan ng Panginoong Hesus in Jesus name we pray. Amen. So thank God sa iyang kayo sa atong kinabuhi. Sa subong adlaw, salamat sa iya kayo. So, it is about the burial and resurrection. So, silingay naton last part natong kagabi, na kung sa din, sang napatay na siya, no? Ang atong Ginoo, ang lawas, ang ginsuluban niya, no? Nawala na, no? Amen. So the two, no, when Jesus died, the veil of the temple was turned, or napunit, no, nagisi sa aton pa sa Ilonggogid, no, nagisi, no, kag butsing kanon perti kadamol ina nga veil kung sa din each and every one of us may ara na ta access individual, no, sa Ginoo kung willing ta, no? If we allowing ourselves no nga makilala siya, willing ginayang Ginoo. So may rara kita nga freedom no sa pagpili. Pero gitagaan niya kita sina. Pero no, habang may freedom kita sa pagpili, pero ginapathag man no nga matagaan ta kag makita naton ang matuod, no? He has given us no sang knowledge kung ano ba ang tama sa sining kinabuhi. Kaya kung singanulan naton nga kinabuhi lang sa sining kaunon, sa sining kalibutan, no, hindi mo lang ganina ibaluan. Somebody nga hindi ilang na ibulaan na gikuha na sa Ginoo. No? So, ang tanan nga mo butang wala lang. Why kapuslanan? So may mabilin man, it doesn't mean na mabilin, hindi magyapong kuhaon sa Ginoo. Tanan man, no? Niyaraman nga panahon gid. So, sa kabata pa nga edad, kung isipon mo, no, ang ikapuyan mo, wala namang ligawan. Di ba? No? Gaya problema kita sa mga bataan ta, kung ano ang buwas tamlang. So, mas mayaw kayo yung utang sila sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo lang yan, nagka-control ka, nagka-bless man sa ila. So, ang aton lang, baton man naton, hindi man naton tawag siya, wala man naton niya patagin nga magtinaman ta, kag mga ano na tayo, hindi. No? It means nga, mas bala na ito ni gina-bless kita sa Ginoo, mas mapisan pagit kita kay arang Ginoo. Nagakaupod ka, nag-multiply. So, it means nga, inspired ta sa adlaw tungod kay arang siya. Amen. So, ato lang ang butang nga, enjoy lang naton ang tanan nga butang sa sining kalibutan. Kag, no, nakaupod nato ng iya presensya, kay, no, di nato ibaluan gali. So, ang ato niya, may araman tang amigo, no, naging amigo man, sa pila ka tuig man, pero, no, no? Hindi mo lang ibaluan. No? Boss gali. No? Wala na.
So, dira gid nagapamatuod nga ang lawas siya nga di sa lupa, mabalik sa lupa. Ang espiritu ya nga nagasulob dira nga ano bang espiritu? Amo ni atong mind, ang atong nga will. That is the spirit. So ano bang nabatsag sa sakit? Ang espiritu, hindi ang lawas. Kaya kung wala na espiritu sa sining lawas, so wala na siya, hindi na siya buhi. So, maging bagay na lang siya. Pabalik din siya, madunot lang siya. Kaya ano lang ang magano sa iya? Ano lang ang magkabinibisyo sa iya? Ang ilamon. Diba? Amo na yung pinaka-importante. Amo na ang pinaka-matuod ra. Ang kamatayon is sigurado. Ang hindi sigurado sa aton, no? Kung aratas kamot sa Ginoo. Amen. So, padayon ta, no? Para ma-atag naton. Okay, maskin ako, no? Hindi ko man na estudyohan gid mayo. So, basaon na lang. Kag kung ano lang ang ginhatag sa Ginoo sa aton nga maabot sa aton nga una-una kag sa diop sang blaan nga espiritu, hindi amutuaton nga pag ano nga tawag sini amutuaton nga ipatag lang. So, amen. So, burial and resurrection. So, one of his disciples buried Jesus in a tomb. In Matthew 27:57 to 60, now when evening had come, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus Christ. So remember, ang siling diri, isa sa kamangranong ng tao, pero naging disipulo gyapon siya. Sumulunod gyapon siya. No? Disciple means willing gyapon siya magtuon, no, sa aton Ginoong Hesukristo. So hindi lang galit ng mga 12 nga apostoles. Bisan pa man si Joseph. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to give to him. Pilate commanded the body to be given to him. Amen. When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb, which he had hewn out of the rock. And he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. So, bisan pa man, no? Bisan pa man ang lubnganan sa atong Ginoong Kristo, wala yung ginauna-una. So, mayara lang gid nga para sa imo. Nga gina-prepare na para sa imo. No? So, muna nga, kung magsalig lang sa Ginoo, ginaisip natin ng future, subok lang na problema na natin, so stress na kayo ta. Bisan pa man sa atong mga bataan, no, stress kayo ta, pero pasagdan natin nga Ginoo, ang aton lang, i-worship natin Ginoo, kilalanon natin Ginoo, kag no, mga trabaho kita, no, sang maayo, nga nag-enjoy kita, no, abang ari kita sa kalibutan, kay isa kadako nga pribilehiyo nga nag-journey kita din sa kalibutan. No, kag hindi man kita diri magdugay. Ang tao pila laman silingan ni 120 pero sa statistics, so sa study is 74 lang. Eh paano karon kung sige ka pa kainom ta? Sige ka pa kaano tra? Hindi mas lalo nag-stress kapag hindi ka problema. Mas lalo mo kinapagabay ang imong lifespan. Amen. No, ano ba kung damo ka kwarta, hindi ka magyapon enjoy, sige ka lang ka problema. Huwag isangin na kung magdamo gani ang imong butang, mas lalo gani ka daw. So, hindi ka magasto. Okay nga man. Kay daw dito ang imong heart. Na gusto mo hindi pagtandugon, pero in time nga may ara ka balatsagon, na gusto mo ibuya mo tayo ang kwarta mo para matagahan ka lang sa mayong lawas. Di ba? Oo mo na ang matuod, di ba? So, kaya gani nga, kung isa, masiling ka nga, grabe gid sila ba? Kay ang ila sa lakyan, amuni, una, di ba? Wala man taga-critic sa mga butana. Pero, kung isa, mas mainggit ka ba? I mean, hindi manggit nga, pero sometimes, mas maano ka pa kay ibang gani, at the age of 70, 77, 78, 80, 85, galakat pa.
Talakat pa sa tindahan, kung isa punduhan mo, kag ganun mo, sakay na. Hindi pagit magsakay kay hangtod na may aral sa sang strength nga maglakat siya, malakat din siya. So, masakay na lang siya, kung di siya lakat, pero iban gani, bata pa. No, abi mo kasakay sa sakyanan, kung nami ang gali, hindi nakalakat. May kasakit na ang tiil, kasakit na ang tamo na ginabatsa. So, kita mo ang ina nga mga edad, 85, no, galakat pa. So, ina ang pinakadak mga blessing. Wow. So, after 3 days in the grave, Jesus came back to life and revealed himself to the disciples with many infallible proofs. So, madamo sang infallible, no? Nga mga proof. It means, mga matuod. Assured, no? Kag sigurado gid nga mga proof na kung sinin nabuhi gid siya. Buhi gid siya. In 3 days, nabuhi siya liwat. Amo na nato nga paglaom. So paglaom nato kay Kristo. Kay siya ang una nga bunga. He is the first fruit sang sini nga resurrection. Sang sini nga sa sini nga nagbalik liwat nag-resurrect from the dead. So, siya nagpakita una. So, muna matabo sa aton. Di ba? No? So, now Thomas called the twin. One of the 12 was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." Amen. So, muning amo na ni karon ang gina-offer sang Bible sa aton ang kaluwasan. Kay madamo sa library, makita mo, dumudamo, libro, pero wala man dira sa may gaisgot, parte sa kaluwasan. Bisan pa man ang pinaka magaling na scientist, bisan sino pa dira, no? Wala gid. No? Wala man gani siling ang kinabuhi mo, no? Bisan pa man ang isa kasikat nga icon, na kung sa diin, gusto niya mag-imbento gid sang isa ka butang nga mag-abot ang ihan nga edad 150, pero sa 50 anyos, sa patay yapon siya. So, no? Wala gapon. So only the Bible, no? Ang buhi ng mga pulong. Why? Because, no? There is a covenant with blood. Kaya buhay. Amen. So sabi niya, "We have seen the Lord," siling nila. So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." So, hangtod, hindi ko siya makita, hindi ko makita ang buslot, no? Dito sa iya kamot, ng ginagyan sang nail, siling niya. Amen? "And put my hand into his side," diri sa ginagyan, sang intusok, sang isa ka bangkaw, siguro to. Amen? I will not believe. Hindi ko yung pati. And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Kaupod na siya nila, si Tomas. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, "Peace to you." So, sarado tanan, pero pulpi lang siya nagsilod. Dragin sila ito nga, kag nagsiling siya nga pagidait, sa inyo tanan, sa kada isa. Then he said to Thomas, "Reach your finger here, and look at my hands, and reach your hand here, and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing." And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." So, my Lord and my God. Amen. Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So mapalad ang mga tao na wala man lang nakakita sa pangitabo ini, pero nagapati sila. So mapalad nga baskin wala kita sa sin sa sinakapanahon, sa pangitabo sa sinakapanahon, pero napati ta karon sa mga butang sa amo na nga mga butang. So Jesus' resurrection declares God's victory.
over sin and death, and let us know that we too can experience the same victory through Jesus Christ. So, kita man, no? Victorious kita, no? No, nga kung aton ma-experiensyahan man, no? No, ang ina nga mga butang, no, ang mga pangitabo nga ina through our Lord Jesus Christ. So in 1 Corinthians 15:53 to 57, for this corruptible must be put on incorruption. So it's talking about the body. Ini nga lawas madunot. We must put on incorruption. And this mortal must put on immortality. So, kinanglan, no? Maging heavenly body siya. So, when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? So, sila niya kamatayon, di nang imo nga kapangyarihan. Di nang imo dalit, wala na. O Hades, kung sa aton pa, where is your victory? Gidaog gina kamatayon. The sting of death is sin. No? Ang kapangyarihan sa kamatayon, amuang kasalanan. Ang sala. And the strength of sin is the law. Amen. But thanks be to God. Pasalamat na sa Ginoo who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Pasalamat ta sa Ginoo nga tungod sa atong Ginoong Hesukristo, victorious ta. Tungod sa iya, no? Sa grasya nga nabatunan naton sa iya. Grasya sang kaluwasan. Amen. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ is the gospel that saves humankind. Amen. So, the name of Jesus in the gospel plan. So, sunod, no? Luke 24:45 to 48. And He opened their understanding that they might comprehend the Scripture. Mismo ang Diyos nag-open sang ilang una-una para maintindihan nila ang Scripture sang Biblia. Then He said to them, thus it is written, and thus it was necessary, dapat lang, for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations. No, ang ining repentance kag ang remission, no, of sins, no, paghugas sa sala, no, through water baptism, no, repentance at the cross should be preached kinanglan masamyaw sa bilog nga kalibutan, beginning at Jerusalem. And you are witness of these things. Amen. So, matungod ang ining mga pulong, ang ining word of God, nagabot kin man sa aton. Hindi lang sa aton, kundi sa bilog kalibutan. No? Sa panahon natin ngayon, basin sino may cellphone, aragin ang pulong sa Ginoo. Amen. Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sino nambal sini si Jesus Christ? Amen. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, sa sining ang ginambal ni Jesus Christ, no? Ang ina, sino ang ginambalan niya sining? Ang una niya ginambalan, ang mga disipulo. Hindi kita. So, sa gituman sa mga disipulo, sino ang una ang nagkapot sang susi sa kaluwasan? Si Peter. Mabasa natin sa Biblia nga mismo ang Ginoo, no? Kay Peter niya, upon this rock, no? Sila niya, gihatag niya ang susi, no? sang kaluwasan. No? So, sang si Peter, no, nag-preach about testifying about our Lord Jesus Christ, about repentance, about baptism, no, sa Acts 2:38.
amo nang pinakauna nga pangitabo sang bautismo. So tanan sila dira sa Acts up to sa mga epistles. Tanan sila dira nga may pananampalataya, even ang sumulunod ni John the Baptizer nagpabautismo liwat sa ngalan sang atong Ginoong Hesukristo. Kay kung magsiling ka nga mo ginin dapat nga baptismo, Father, Son, and Holy Spirit. So, putsi nga nun, mali si Peter. Di ba? Pero sila, ang mga disipulo, balaan nila kung sino ni ang Father, balaan nila kung sino ni Son, balaan nila kung nga ang Ginoo, Espiritu. So, what is the name of the Father, Son, and Holy Spirit? So, walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus ang iyang pangalan. Tama. If the apostles knew the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, then they will surely baptize all converts in the name of the Lord Jesus Christ. Amo na ang tanan believers rin ko nga tanan sila na di baptismuhan din sa pangalan ni Kristo. Wala sila dra sang wala na baptismuhan. No? At wala na pati, wala na gubay, wala na baptismuhan, pero tanan nga nagubay. Na baptismuhan gina sa pangalan ni Jesus Christ. Kag siling ni John the Baptist, bautismuhan na kamo sa tubig, no, para sa paghugas sa inyong sala, ya repent. No? Makita natin sa Mateo sa una pa lang na page, no? Sa chapter, no, sa Mateo, in the book of Mateo, in the Gospel of Mateo. So siya, pero may ara nga gasunod sa akong likod, sila nga mas powerful pa sa akon. Mismo gani, maskin sandal lang, magtawag sila, no? Magbukas ang iyang, o mag-ano sa iyang sandalya, no? Wala, gina ko, I am not worthy. No? Sa sinakabutan, why gina ko? No? Pero siya, He will baptize you in spirit, no? And with fire. So, ang makabautismo lang sa aton, sang balaan ng Espiritu, amo ang atong Ginoong Kristo. Ang pastors, ang evangelist, ang bisan sino nga magwawali, no? O basin sino basta makbalaan niya ko ng scripture, no? Budlay wala gid ya, no? Kay mismo ang Ginoo. So paano ka maka-receive sa Holy Spirit? You should repent para, no, mahirap man nga may ara ka pa kada sa langit na kumkum, may ara ka pa dapat cleanse gina siya. No, dapat walang bahid gina kami arapan sang bitterness, sang anger, sang ano pa na, no, kailangan limpyo gid. No, dapat gipatawad mo na ang mga kasalanan sa imo para patawaron ngayon ka magpatawad sa Ginoo. Para makuha mo gid, no, para ma-receive mo gid ang iyang balaan ng Espiritu. Amen. Through worshiping, no, hallelujah. Amen. So that is the most important thing. So amo gani, no? Sang sila nagbautismo sila, ng pangalan gina ni Kristo. So, no, sila gibuhis nila ilang kinabuhi. No? Nagkamatay sila tungod kay Kristo. No? So, who is Jesus Christ? Different people have different opinions about Jesus Christ. So, madamo mga tao, madamo sila opinion about Jesus Christ. Some say that He is God. Others say that He is a part of God, a third of the Godhead, a demigod, an angel, a prophet, or just a good man. No? Kung sa mga Israelites gani, kung ginaano sila, no? Isa siya ka leader, a Christian leader, nga nagbuo sa Christianity. No, kung ano naton makita naton sa mga interview sa mga Israelites, amo na ilang nambal. But we don't want to trust person's opinion about Jesus. We want to put trust in what the Bible says about Jesus. So, wala kita naga-rely sa mga opinions. No, wala kita gina-rely kung ano man ang ambal sa iba. Now, ang atong ginabasihan kung ano ang nakasulat sa Scripture. No, about what the Bible say. No, say all about our Lord Jesus Christ. So as we learn, no, sa una natin leksyon, sa lesson 1, the Bible, no, not a person's opinion, establishes truth. The topic
of who is Jesus, no, in this lesson is of the utmost pinaka-importante. No? Utmost importance, very important for us because it will give us a correct understanding about Jesus, which allow us to receive salvation, healing, deliverance, and all of His blessings. So, no, kung nakuha natin, no, na-receive natin ang kaluwasan, so, ang tanan ng mga butang will be added unto us. So, silingan no? Ang pinaka-importante gid ang kaluwasan. Amen. So, sunod, God is one. Both the Old and the New Testament teach that there is only one God. So, inagid, no? Una pa lang, silingan sa Deuteronomy chapter 6, 4-7, sa may the Old Testament, silindra, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Amen. So this scripture is the daily confession of faith for the Jewish people. Ang ginahilaya ginakaptan, isa lang itong Ginoo, called the Shema. And it is the fundamental truth of that. Ito ang pinakapundasyon, no, about the truth of God, fundamental truth of God. Hear, O Israel, the Lord God, the Lord is one. Amo na nga hasta subok, lagi nila, no? Amo na nga, hasta karon, no? Gapati gina sila nga, isa lang din ang Ginoo. This powerful statement defining God can be found in the following three passages in the Old Testament. So in Numbers chapter 15, 37 to 41, Deuteronomy 6:4-9, Deuteronomy chapter 11, 13 to 21. Jesus repeated this fundamental truth of God. So, silingain natin na both, no, the Old and New teach that there is only one God. Sa New Testament, amo gyapon in Mark 12:29-31, Jesus answered him, siling sa skriba, sige pamangkot siya kung ano ba ang the greatest commandment. No, siling ni Jesus answered him, the first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So ginagamitan niya po nila, no, ang atong Ginoong Jesucristo, no, sa mga word. So ginabalik niya po sa ila sa atong Ginoo sa mga pulong niya po ngara sa scripture. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. So wala na sa may mas sigit pa sa silinga commandment sa linya. So love your neighbor. Sa iya nga teaching, sino ang neighbor ta? Sometimes our neighbor is our enemy. That's why he said, love your enemy. Sino ba ang pinakalapit na neighbor ta? Sometimes, no, pinakalapit na neighbor ato na asawa. Sometimes, ang ato na asawa is our enemy. Diba? So, love your neighbor. Both the New and Old Testament teach that God is only one. The truth has never changed. Wala ka dyan kabago ang matuod. The Old Testament Israelites believe in one God, monotheism, and the New Testament Christian Church believe in one God as well, not in many gods, polytheism. The apostle taught that there was only one God. Amen. James 2:19, you believe that there is one God? You do well. No, siling sa James 2:19.
even the demons believe and tremble. Amen. Mismo, miskan ang mga demonyo, nagapati, ngay sa langgit ang Ginoo. Amen. So, in short, the Old Testament speak of God in terms of being one. Many times the Bible calls God the Holy One, Psalm 71:22, 78:41, Isaiah chapter 1 verse 4, chapter 5 verse 19, chapter 5 verse 24, but never the Holy Two or the Holy Three, only the Holy One. Amen. Or the Holy Many. Truth doesn't change, and God still wants us to believe the Lord our God, the Lord is one. So God is alone, and He alone is God, because He is a jealous God. What can you understand and conclude about God from this following scripture? Sili niya, in Psalm 86:10, for you are great and do wondrous things. You alone are God. Isaiah 43:10-11, you are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. So beside me there is no Savior. In 2 Samuel 7:22, therefore you are great, O Lord God, for there is none like you. Nor is there any God besides you, according to all that we have heard with our ears. 2 Chronicles 17:20, O Lord, there is none like you. Is there any God besides you, according to all that we have heard with our ears? Isaiah 44, do not fear, nor be afraid. Haven't I told you from that time, and declare it, you are my witnesses. Is there a God beside me? Indeed, there is no other rock. I know not one. Ginana, wala taga samyaw sa pulong sa Ginoo, wala man naga katulaton nga ilong, no? Sa panahon nga mag-live stream ta amuman pag the Bible is very clear. Nakasali niya, there is no other God besides or beside Him. Klaro ang siling sa Biblia, wala na sang iban pa ng Ginoo na maliban sa iya. So ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. To understand the oneness of God's being, we must understand His nature, or what makes Him what He is. Jesus said in John 4:24, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So, ang Diyos ay Espiritu, and those who worship Him, atong mag-worship sa iya, dapat mag-worship sila sa Espiritu kag kamatuoran. Amen. So, it shows that the Spirit does not have flesh and bones. When the Bible says God is Spirit, it means He cannot sin or touch physically in His basic make-up. And that He is an intelligent, supernatural being. Since God is Spirit, He is invisible. He chooses to manifest Himself in some form visible to humans. So, para makita siya, nagsuloob siya sa unod. Kag dira napatag yan, nakita natin kung ano bala ang Ginoo. Gipakita niya kung ano ang iya gugma. Gipakita niya kung ano ang iya nga mabuhat. No? Sang-ara sa kalibutan, tanan nga may sakit, no? Kanangayo sa iya sang bulig, layo. Ang mga patay nabuhi. No? Buhat balay na sang tao, hindi sang Ginoo. No? Ang hindi lang ina. No? God kontra sa Ginoo ang sala. Palangga niya ang makasasala, palangga niya matao. Amo na nga
gisulat niya gid, no? Nagbuhat gid siya sang 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 mga kasulatan, no? Sang word of God, no? Kung sa din inigid ang magbukas sa aton nauna nga gusto niya nga ipakita sa aton about this eternity. No? Nga gusto niya makaupod ta niya, gusto niya maupod ta niya dito sa eternal nga kinabuhi. No, dito sa langit. Hindi lang diri. Amo kay silingogin ha. No, no, kita man tanan bisan man diri sa Pikawayan, nakita nato nga. No, daw sa ano lang man, no. Nga gikuha lang dayon sa Ginoo nga di man kanin nato may baluan. No, kaya tanan gali nga imo gipunda, ang tanan mga butang wala mo gyapon. No, amo na nga kung isipon naton kag bulay-bulayon naton nga no, sa paghigda naton wala gilit na madala. No, aton lang enjoy lang naton ang kinabuhi sa tanan nga mga panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung sa bilog na atong kinabuhi sige lang ta ka pangamugot, no? Sige lang ta ka cross mode. Sige lang ta ka problema. Wala gid. Pero siling sa Ginoo ang tanan naton nga nakabugaton ihatag naton sa iya. No? Kay habang araw pa ta dire, siling nga gani nga gipray niya ta nga proteksyonan kita sa iya pangalan. Kay kung no, ara kita sa protection sa Ginoo, so everything no, will be added unto us. Amo lang ang gusto sa Ginoo. Di ba? Sa ato niya, ang gusto niya. Ang gusto niya, ang kalan naton. No? Amen. So, siling dire? No. Di na ta? Sige. So, since God is Spirit, He is invisible unless He chooses manifest to Himself in some form of visible human. So, although human can see God, when He chooses to appear in various forms, no one can directly see the invisible Spirit of God. So, God Himself is the Holy Spirit. God in spiritual activity. In Isaiah 54, verse 5, for your Maker is your husband. Sila nga. The Lord of hosts is His name, and your Redeemer is the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth. God is the Holy One. Only God is holy in Himself. All other beings derive their holiness from Him. Hebrews 12:10. Moreover, God is Spirit. John 4:24. And there is only one Spirit of God. Ephesians 4:4. There is one body, one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. Amen. The title, Holy Spirit, describes the basic character of God's nature. For holiness is the basis of His moral attributes, while spirituality is the basis of His non-moral attributes. Therefore, it describes God Himself, the one Holy Spirit. So, siling gani, for example, Peter told Ananias and Sapphira, no, that they had lied. Sila nagtinikal sila, hindi kay Peter, kundi sa balaan ng Espiritu. To the Holy Spirit. And then he said they had lied to God. Siling niya, no? They had lied to the Holy Spirit, and then he said they had lied to God. So ano ang Diyos? Siya mismo ang Espiritu. Acts 5:3 and 4. Similarly, Paul wrote, do you not know that you are the temple of God? And that the Spirit of God dwells in you? And then, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Amen. So muna ang Ginoo. He is a Spirit. He is omnipotent. He is omnipresent. At di na karon ang templo. No? So pinaka-templo, no, ang ato nga heart gusto na sudlon, no, sa Ginoo ang ato nga. Para
para makilala mo gid siya. No? The Bible called the Holy Spirit the Spirit of the Lord, Isaiah 4:13, my spirit. Joel 2:28, Spirit of God. Romans 8:9, His Holy Spirit. 1 Thessalonians 4:8, these praises show that the Spirit is not distinct from God, rather pertains to God or is God Himself in spiritual essence. So, ang pamangkot, if the Holy Spirit is God Himself, why is this additional designation needed? What distinction of meaning is intended? So, ang answer, the title Holy Spirit specifically refers to God in spiritual activity, particularly as He works in ways that only a Spirit can. The title Holy Ghost and Holy Spirit are interchangeable. Both are translation of the same great phrase. Frequently, the Bible simply speak of the Spirit. So, ang Holy Ghost, ang Holy Spirit, pareho lang sila. Balaan ng multo. So, kung sa atin pa, balaan holy. No? So, hindi yan multo. Nga multo sa atin nga. Gibulagaon yun sa multo. Hindi. Holy Ghost. Pareho na sila sa Holy Spirit. Amen. So, God is omnipresent, omniscient, and omnipotent. So, omnipresent, everywhere present. Because God is Spirit, kay Espiritu siya, He can be everywhere at the same time. And He is the only Spirit that is truly omnipresent. All other spirits, such as demon, angels, and Satan, are confined to only one specific location at one time. Mark 5:10, Jude 6, Revelation 21:3. And although God is everywhere present, He is not nature or found and worship in the things we see. Pantheism, because He isn't many things. Trees, water, stars, universe is one being. He created what we see, but He isn't what we see. Amen. So, karon ang Ginoo ari diri sa aton, kapatunga sa aton. At the same time, ara man sa piyak nga kalibutan. Sa piyak nga, piyak nga kalibatan. In everything, Sa bilog, sa presensya sa Ginoo, Ano siling sa Ginoo? Heaven is my throne. And the earth is my footstool. So, what siya ganon? Tanan, ara siya. Baskin dito ka sa impyerno, aragyan po siya. Baskin dito ka sa langit, aragyan po siya. Baskin din ka sa bilog kalibutan, aragyan po siya. Kung nara ka man sa kalawakan, aragyan po siya. Amen. Diba? So, in 1 King 8:27, siling dili, but will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. Hindi ganit siya cannot contain you. How much less this temple which I have built. Wow. So Psalm 139:7-12, where can I go from your spirit? Or where can I flee from you, from your presence? If I ascended into heaven, siling ni King David, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there also. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall lead me, and dwell in the uttermost parts of the shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shine as the day. The darkness and the light are both alike to you. So, ang pamangkot, since God is omnipresent, baskin din na siya, why does the Bible say, He is in heaven? Nandito siya sa langit. This teaches that God is transcendent. In other words, He is beyond human understanding. So, but siguro, beyond human understanding. Hindi natin maabot. Hindi natin matarok. Hindi natin ma-fathom. Beyond understanding.
And He's not limited to this earth. Heaven refers to the center of God's reasoning and activity. His headquarters, so to speak. So to speak. So when the Bible says God came to earth or appeared to someone, does this stop His omnipresence? No. So, no, it simply means that focus of His activity has shifted to earth, at least as far as a certain individual or a certain situation is concerned. He can act simultaneously in heaven and on earth, or at several locations on earth. Wow. God is omniscient, all-knowing. Baluan niya tanan. In Psalm 139 verse 1-6, O Lord, You have searched me and known me. So, all-knowing. Balaan niya kung ano ang aradra sa aton nga tagipusoon. Ano aton nahuna. You know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue. But behold, O Lord, You know it all together. Wow. You have hedged me behind and before, and laid Your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. So, sila niya, such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. No, hindi niya maabot. Hindi niya lubos maabot. In 1 Timothy chapter 1:17, describe God as the only wise God. Sino bang pinaka-wisest na pinaka-wise nga tao sa libutan? Si Solomon. No? Pero wala pa na sa kamigingan sa Ginoo. No? God has complete knowledge of everything. He can read all thoughts. Tanan nga una-una, see the future and know everything there is to know. Only God is omniscient, all-knowing. God is omnipotent, all-powerful. So in Genesis 35:11, also God said to him, I am God Almighty. Job 22:26-27, you will have your delight in the Almighty and lift up your face to God. You will make your prayer to Him. He will hear you. Job 42:2, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. So, siling ni Job, no? Balaan ko nga wala gid sang mabuhat mo ang tanan, siling ni Job. And that no purpose of yours can be withheld from you. Wow. God has all power and no other being can have or exercise power unless He allows them to use it in Romans chapter 1. Only God can be omnipotent. For only one being can have all power. The only limitation God has are those He willingly placed upon Himself, resulting from His moral nature. For example, He is holy and sinless, and He abides by His moral nature. It is therefore impossible for God to lie or contradict His word. Muna nga imposible sa Ginoo nga magbakak, nga magsinungaling, nga magtinikad. Pag siling sa Ginoo, nga i-bless ka niya. I-bless ka niya. Kung isiling sa Ginoo nga maging victorious ka, maging victorious ka according to His word. So, pero ang tanan, may timing. Ang tanan, balaan sa Ginoo kung saan niya ihatag sa iyo. Balaan niya kung ano ang dapat para sa ato. Para hindi kita maguba. Amen. So, God the Creator is our Father. Malakay 2:10, have we not all one Father? Has not one God created us? Isaiah 37:16, O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and
earth. So, Isaiah 44:24, no? Lapit na lang na. That says the Lord, your Redeemer, and He who formed you from the womb, I am the Lord, who makes all things. Ako ang Ginoo nga nagbuhat sang tanan nga butang, who stretches out the heavens all alone, who spread abroad the earth by myself. So daw ginumlad niya lang, no? Ang heaven all alone, who spread abroad the earth by myself. Isaiah 45:18, for thus says the Lord who created heavens, who is God, who formed the earth and made it, who established it, who did not create it in vain, who formed it to be inhabited. I am the Lord and there is no other. Wow. I am the Lord. Kag wala na sa iban pa. Wala pa sa iban pa nga mag-abot. Wala na sa iban pa ang abot ng Misaya. Amo na to, nag-abot. No? Ang tud karon ng Israel, gapaabot pa. Kitaya, gapaabot na ta sang second coming of our Lord Jesus Christ. Romans 8:14-16, for as many as are led by the Spirit of God, there are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. So, kita nakabaton sang balaan ng Espiritu. Tinaya nga spirit kaya ka batunan. Naghatag sa aton sang kaluwasan. Naghatag sa aton sang kaisog. Habang karipatan naghatag sa aton sang hope. Tanan, kabutan. Hindi na yung Espiritu nga madlok ta. Naghatag sa... No? We already been, free. No? Sa mga butang. No? Sa sining kalibutan. Kung may araman nagkulang sa imo da, no? May araman nga tinunto sa imo da, you are free. In the name of Jesus. No? Ina nga mga espiritu. No, mabatsagan pa lang nila ang espiritu sa Ginoo, gakurog na. Hindi yan balang wala yung baton. No? Kung sa Psalm 35 pa ganin siguro, no? No. Sang ara ang presensya sa Ginoo, ang mga bad spirit nagaklabunggo, nagakradanlog. Kung di sila madlakan, hindi na balang, kung di sila blakan, nagakrabunggo kay naman nadlok sila. Nadlok sila. Kay pagkita nila sa Ginoo, ano siling ila? No? Nagkari ka balang nga para gapuson kami, no? Hindi pa man panahon, kay kinakadlukan nila ang last days nga ang tanan, no? Even the demon gapuson kag iaboy dito, tanan sila, no? Will be gapuson kag iaboy dito sa bottomless pit. Amo na nga kung ara ang presensya sa Ginoo, no? Hindi nila balang, hindi nila lakat, kakrabunggo na sila. No? Gakrapok kung si din pa. No? Kung babaluan mo ang authority, power, and authority na ara sa imo, ara, no? Sa aton, through kay Jesus Christ. No? That's why we need to use that authority. No? Inagin ang pinaka-importante, ang authority. No? Kay gusto sa Ginoo ya, habang dito sa kalibutan, no, gamito nato nila ang iya nga pangalan, no, nga to rule, to dominion. No? Kaya nga itong kalaman, siling ka na pabalik-balik tingin siling, is not flesh and blood, but power, no? Principalities, no? Spirit of infirmity, no? Mga bad spirit, di ba? So, sunod. So, siling niya, who did not create the vain, who formed it to be inhabited? I am the Lord, and there is no other. For as many as a lead, and siling niya pagit, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. So, if you have the Spirit of God, makahambal ka, Abba, Father. So, without the Spirit of God, wala ka rin sa relasyon sa ilo, hindi mo ni kaya ang balon. No? Abba means tatay. No? Kung may ara ka relasyon, may ara ka connection through the power of the Holy Spirit, you can cry.
no, by whom we can cry, Abba, Father. So, tungod sa balaan ng Espiritu, pwede natin siya tawag tatay. No? Tay. No, grabe kalapit yung relasyon. Tay, tagay ko sa tagay ko sa tagay ko sa lakyan, kung gusto ko sa lakyan, tagay ko balay, tagay ko kapital, tagay ko sa kalipay, tagay ko sa tanan, no? Sa kaluwasan. Amen. Tagay ko sa kaalam. Tagay ko sa healing. Di ba? No? Tay, proteksyonin ko sa adlaw-adlaw. Mga mo, tatay, ang tawag mo sa iya. Wow. No? Kay sa the word Abba is tawag sila. Iya ka mga iya ka mga Israelites, no? Mga Jew, no? Mga Jewish nga language. So, Abba means daddy. No? Di. No? Di, tagay ko. No? No? Aga pala, tawag mo na sa daddy mo. No? Atong Ginoo, daddy naton siya. No? The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. So, paano itatawag nga to belong in His family, that become a children of God? Through the Holy Spirit. God as creator is our Father. Amo na nga madamo nga gitawag sa Ginoo, wala man nakamaton sa blaan ni Espiritu. So, magkatawag sila, no? Lord, Lord, pero siling sa Ginoo, no? Palayo ka mo, hindi ta mo kilala. Tungod kayo wala kang connection eh. Amen. No? The title Father, siling diri, reveals the relationship between God and humans, especially those who have experienced the new birth. No? Especially those who have experienced the new birth. Amo na nga, kung bago mo gani na batunan, no, ang Ginoo, that is our last passage. Na bago mo na batunan ang Ginoo, dra mo badsaligan ang grabe nga kalipay. No, magsiling ka nga, tani sang una pa. No, hindi maintindihan sa kalibutan. No, pero sang una dugay ka na ginainganyo, hindi agad. Pero no, sang naka-attend ka sang LM rally, sang youth rally, sang men's rally, o kung sang tawag sila, yung evangelism, no? Sang nabatsagan mo ang presensya sa Ginoo, no? Naghibi ka nga baskin pertiya kay isaw, no? Ang kawi-anay naton, no? Kita nga mga no? Hindi kita maghibi, no? Pero matuod na kung mabatsagan mo ang presensya sa Ginoo, kag maisip mo nga why kagitiliya. Wala kita yan. Why kita yan kambo, magkasasala kita yan. Kung may ibi mo ka mo, ingoy ka nga katrulo, sipon mo, ang imo luwa nga. Surrender kita everything sa Ginoo. Wala kita may mo yan. Wala kita nakasala kita yan. No? So, sa sina, no? Pagkatapos masiling mo, tali sa una pa. Sa una ko pa unta, no? Nga nabatsaga nga muna yung utang. Di. No? At least kung ano man ang may tabo sa kalibutan, ano man matabo sa kinabuhi mo, no? Kung gisakit ka man, giambalan ka man sa mga hindi mayong, ibiyaan ka man, ano man ang tabo, at least masiling ka nga, God has a purpose sa pagid sa ako niya kinabuhi. Mayroon pagid siya nga a great purpose sa atong kinabuhi. No? Amen. So sometimes gani kung madula na dito pa natin makita nga ang purpose gani mo ni. Makita naton, matag naton. No? Pero kung matuod gid ang kulang kita sa Ginoo, no? Ang presensya sa Ginoo. So keep on hearing the word of God. No, amo nang naghatag sa aton, nagapangkon ang aton nga faith. Kag sa time gali nga mo problema ta. No. Baskin Bible bells, wala man lang na sa bungog mo, sa imo nga bungog, no? Inang mga Bible verse dira nga nag-appear dira sa Facebook. Wala lang sa imo, pero kung ka problema ka, ginapangita mo ng Bible verse nga maka-encourage sa imo, magatag sa imo, maka-inspired sa imo. No? Kag ginakaptan mo gid nga nagapati ko Lord, gamo ka gisna. Tapos gi-bless ka. Tapos gisuplayan ka.
Tapos, supply, wala na naman. No? Pero kung hindi mo kinbuyan, padayon ka na nga padayon. Hindi. Ang blessing, padayon man. Di ba? Pero labaw sa tanan, ang kaluwasan yun. Amen. Kaya ang religion, no? Wala magin na. No? Ano ba tag sa religion sa atin? Wala magin. No? Amen. So, silingin nila, amo ni pinakadako ng religion. No? Ang pinakadugay, no? Ang pinakadugay ng religion niya, ang una na tindog ng religion, ang motong Pentecost Day. Dito nag-umpisa, no? Ang pagsamyaw sa pulong sa Ginoo. Kay Peter, kag ina natabo sa Pentecost Day, when they received the Spirit of God that give them power. No? Power. No? That's why, when they preach the Word of God, no? May ara sila courage kag boldness. Kaya mo na to karon, no? Ang nagahatag sa ila sang kaiso. Hindi yan not by their own strength, not by their own knowledge. It is by the demonstration of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. In their own, no? Sa mula ka din sa balahan ng Espiritu, sang ginlutos, no? Ang atong Ginoong Kristo, din sila, nagdarlagan sila. Na daw mga tupa, na wala sang shepherd, gatalang-talang mong di malakat. Pero when they receive the Holy Spirit, maskin ginalagas pa sila ni Paul, ni Saul sa unang panahon. No? Mas lalo nagalapnag ang pulong sa Ginoo. No? Mas lalo nga nagbruglag sila, nagdarlagan sila, mas lalo nakaabot sa Asia, sa bisan din nga lugar. Bisan Tamas. No? Si prophet, si apostle, si Thomas, may aras siya ibin sa India. Dra, nakabot siya. May aras church dra. So, si Paul, grabe ang niya nakabot siya sa Asia. Sa Malta, sa Dinpa, sa Corinthians, sa Greece, if I'm right. Part kaya po sa Greece na sa damo yan lang yan. Amen. So, dragat basta, no? So, salamat, no, sa tanan, mga, aton yung mga, nagapalamati, kag nagatanaw man, no, sa inyo tanan, ang ginuhugid, mag-bless sa inyo, ang ginuhugid, mag-open sa inyong mind, ang ginuhugid, magatandog sa inyo, tagipuso, kag ang ginuhugid, magapamuhat, through His words. So, in my part, no, wala ako. So His word, no, it is done. It is finished. It's already been, no, preached the truth about you. No, sa inyo, gani. No, amen. So, no, I know that His word ang magapukaw sa kada isa sa aton. So, salamat, no, kag sa in God's grace, siguro, buwas sa gabi, padayon nato ni God's plans revealed. Kung in God's grace, no? Pero kay may practice ang mga men's buwas sang kanta, no? At base na dugayan, so magkita siguro ta next week na, no? Siguro mga or either Saturday or Sunday or Monday, hindi nato bailuan, no? Paspasan ta ni kay kita naton nga bala naton nga we are in the last days, no? Aron na kita sa maulingan lang, so madali lang panahon. No, kasano lang, January, karon tunga na sa tuig. No? Pagkabot sa panahon, dugay. Duga naman birthday ta. Wala talaga na ganing inaisip ng birthday na. Amen. So, salamat sa inyong tanan, kag mayong gabigin. So, may the Lord bless you and protect you, and may He cover you with His precious blood, and also may His Spirit now be upon you every day of your life. In Jesus' name, amen. God bless everyone, and good night.